sa gitna man ng daan. Anong oras na? Ma, Oh, mauna na ako. bakit? Saan ko Malililig punta? ako sa trabaho eh. Sige, sige. Mag-iingat ka. Ma, Pa, pahingin tubig. Ikaw, Sophie, bilis-bilis mo dyan kumain. Ano mo mong traffic naman ngayon eh. Eh ma, si Gabi nga po eh, nasa kwarto pa, nagpapaganda pa. Hindi na ko kayo mga bata kayo. Napakakupang pa din niyo. Bilisan niyo. Gabi, anak! Bilisan mo! Anong oras na? Napakakupad mo! Okay na ako, ma. Ay, naku, ikaw talaga. Napakadiwala mo kahit kailan. Napaka-makeup mo. Ang anak, tara na! Saan niya? Gabi, tubig mo. Ay nako, ikaw talaga. Lagi mo nakakalimutan yung mga gamit mo. Sige, sumakay na kayo dyan. Oh, mahal. Ano na kami, wa? Sige, sige. Yung bahay. Pag maglilinis ka, ha? Sige, sige. Sige, ingat. Hoy, buti pa ang batang seri ng asawa hindi nagtatrabaho, no? Oo nga, kung ako yan, hindi ako papayag. Ba't naman ako papayag? Di ako asawa, dapat ako ang namamahinga sa bahay. Siya ang nagtatrabaho. Kaya nga siya tinawag na haligi ng tahanan, di ba? Para siya yung magtrabaho. At saka te, siya yung lalaki, dapat siya naghanap buhay para sa pamilya nila. Sinabuhay masyado yung pagiging haligi ng tahanan. Eh, literal ba naman? Eh, hindi naman siya baldado. Ay, Helen, pinagluto ka pala ulit ng mahal mong asawa. Buti sa buwisip siya, no? Yung asawa ko na hindi magagawa sa akin yan. Buti na lang yung asawa ko, siya lahat ng gumagawa ng paglinis ng bahay, pag-aalaga sa mga bata, pati pag-aasikaso sa akin, siya rin gumagawa. Pag uwi na lang ako, natutulog na lang ako. Ano ba kayo, guys? Alam mo naman, ginusto naman namin mag-asawa yun. Saka wala namang pilitan sa nangyari, di ba? Okay lang naman sa akin na siya yung gumagawa ng gawain bahay. Ako naman nagtatrabaho. Kasi, para sa namin yung gusto yun. Eh, ano naman sinasabi ng kapitbahay niyo niyan? Hindi ba siya nahihiya? Bakit? Eh, wala naman dapat ikahiya sa ganung bagay, di ba? Siyempre, alam mo na, parang siya nagsisilbing ilaw ng tahanan kasi siya laging nasa bahay, tapos ikaw, nagtatrabaho, ganun. Paano? Hindi ko mag-gets, girl. Saka anong masama doon? Wala buong siyang hindi pag-usapan kasi lalaki siya. Siya yung gumagawa ng mga gawain bahay. Di ba ikaw, babae ka? Dapat ikaw yung gumagawa ng mga gawain bahay, gaya ng pag-aalaga sa anak niyo, sa bahay niyo. So, kagaya ng kami mag-asawa, siya ang gumagawa ng gawain bahay at ako nagtatrabaho. Ay naku guys, gaya nga ng sabi ko, okay lang sa amin. Okay lang sa akin na nagtatrabaho ko, siya tumutulong sa gawain bahay. Saka, ay ano ba kayo? Dapat hindi na pinoproblema yung mga ganong bagay. Saka pamilya ko yun. Kaya namin mag-asawang solusyonan yun, diba? Saka hindi namin pinoproblema kung ano man yung iisipin ng ibang tao. At least kami, okay, mas masaya, diba? Saka, ano ba kayo? Kumain na nga kayo, napakadaming iniisip, pati problema ko sa pamilya, napakailaman ninyo. Ay, nakakapagod ang araw na to. Ay ma, Hello, kamusta ba? Mahal, nandito na ako. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Oh. Tara, kumain na tayo. Oh, tara na. Gabi, tara na, kumain na. Magain na kayo mga anak. Baba na kayo dyan. Oh, ano yung niluto mo, mahal? Wow, nagpalugaw. Oh, ba't ko lang ang plato? Apat na ba tayong kakain? Oh, saglit. Nawala sa isip ko. Sige, kumain ka naman. Tara, kumain na tayo. Oh, kamusta ba ang araw mga anak? O ikaw, Lucas, anong balita sa trabaho mo? Okay na. Uy pre, saan mapunta mo? Nagmamadali ka ata. Uy pre, okay lang ba yung forma ko?
Mukha ba akong mabango? First day ko kasi sa bago kong trabaho eh. Sige par, una na ako sa'yo. Sige. Baka malita ako sa trabaho eh. Sige, ingat. Good luck. Ingat, ingat. Guys, labas naman tayo sa Sabado. Na-promote ako sa trabaho. Treat ko kayo. Sakto, natanggap ako sa JYP company. Double celebration. Hindi ba pwedeng sa Martes na agad tayo lumabas para triple celebration na rin? Aalis na ako sa Biyernes papuntang Canada. May trabaho akong nakuha ron, siguradong malaki ang sahod. Sige par. Set na yan. Sige para, set natin yan. Ikaw ba Lucas, wala ka bang isi-celebrate yan? Pass muna ako guys, wala akong off this week eh. Grabe, ang layo na narating ng mga kaibigan ko. Uy kuya, umiiyak ka ba? Hindi, napuwing lang bunso. Sige na, mauna ka na, malilate ka. O sige kuya, una na ako ha. Sige, ingat ka. Ang layo na nang narating ng mga kaibigan ko. Habang ako, simpleng trabaho, nanlulumo sa hirap at pagod. Kailangan kong maghanap ng trabaho, yung makakasabay ako sa kanila, hindi yung magtatago ako ng ganito. Why should we hire you? What are your skills? We'll contact you kung kailan ka babalik. Hello! Hello guys! Bisitahin naman natin si Derek sa Canada. At makapasyal na din. Oo nga eh, magandang idea yan. Hindi ako, kailangan ko na rin ng pahinga eh. Deserve naman natin to. Sama ka ba Lucas? Di ko pa alam eh. Kayo na lang siguro. Ikamusta nyo na ako kay Derek? Ah, ganun ba? Kakamusta ka na lang namin kay Derek. Okay. Nakahanap ka na ba? Okay naman ba yung napasukan mo? Yes, ma'am. Kung mabuti naman kung ganun. Dapat yung papasukan mo yung maayos ha. Maayos yung trabaho na ibibigay sa'yo dapat. Hindi yung aabusuhin yung kakayahan mo ha. Ikaw Sophie, kamusta kayo ng boyfriend mo? Wala naman po, okay lang naman po kami ni Dede. Okay na ba kayo? Wala kayong problema kahit wala ba kayo ibang nag-aaway? Wala pa ma. O siya, sige sa linggo ha. Papuntay mo siya dito, magsisimpa tayo. Pero ma, Bakit? May problema ba? Baby, you're my serenity, my favorite melody, the remedy I need. Girl, I wanna be your one and only. Tapong mapundi, walahati mong bitbit sa iyong mati. Sophie, wait lang! O mag-isa ka ata ngayon, di mo kasama si JJ? Oo, wala kasi silang pasok ngayon eh. Iba kasi yung schedule nila. Sige pala na, sabay na tayo, matignan ka sa inyo. Uy, Tel, nilipad na wala ako ng school. Gawa ka man dyan. Wala akong maluloko rito arte. Totoo to, na-renovate na si Papa sa trabaho niya. Kaya napag-ipinan ni Mama na sumama kami sa kanila. Biglaan naman yun. Agad-agad na ba yan? Hindi mo man lang ba tatapusin yung semester? Hindi, tatapusin ko naman. Pumayag kasi yung boss ni Papa. Kaya hanggang end ng school year, nandito pa.
Napapangiti mo ako kahit wala ka namang ginagawa. Parang di na to nakakatuwa. Nahuhulog na sa'yo. Pinagmamasdan kita. Sinta paligid ko'y humihinto tuwing lumilingon sa'yo. Ayoko sanang palipasan pa ang oras na di ko masabi sa'yo etong nararamdaman ko. Tatanong ko muna kung Hindi ka nagre-reply sa mga text sa tawag ko. Marap ka nga sa akin. Uy, Max! Uy, Max, ba't hindi ka pumasok? Ay, umuwi kasi galing probinsya yung childhood best friend ko. Sinamahan ko dito mag-debut sa atin. By the way, Alex, si Sophie nga pala best friend ko. Hi, Sophie. I'm Alex. Childhood best friend. Sophie, mauna kami ni Alex. Marami pa silang pupunta. Bye-bye! Bakit ganyan yung reaction ko? May problema ba? Sagutin mo ako. May problema ba tayo? Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Sawa ka na ba? Ayaw mo na ba? Kausapin mo kaya ako. Pwede ba, JJ? Huwag ka na makisabay. Naguguluhan na ako sa problema ko. Dumadagdag ka pa. Problema? So problema na ako sa'yo ngayon. Problema na lang tingin mo sa akin. Pag-iwalay na lang kaya tayo. Hindi ka namang ibig ko sabihin. Siguro, kailangan mo na natin bigyan ng space ang isa't isa. Space? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayun na ba talaga yung gusto mo? Hindi na ba talaga maayos to? Pasensya ka na, JJ. Kailangan ko lang talaga mapag-isa ngayon. Wala naman po. Oh, kung walang problema, pumunta siya. O, ikaw, Gabi, kamusta ang eskwelahan? Okay lang naman mo. Oh, okay lang talaga. Wala bang problema? Ba't balita ako eh. Nagkating ka daw kasama ng mga kaklase mo. Ano? Hindi, pati mo. Nasaan? Oo nga, ano? Parang ganun lang pumagsa ka na. Napakalamba mo naman. Alam ko ba, bading? Dapat sa'yo, ikakain ng sigaran na lang. Hoy! Ano yan? Tumigil nga kayo? Eh kung sa inyo ko kaya ipadibag tong bag, kala niyo naman ang lalakas ng dalawa. Oo, malakas kami. Kaya nga namin nabahan siya, diba? Teka, bakit kinakampihan mo yung bading niya? Siguro may gusto ka dyan yan. Doon naman kayo, magsialis naman kayo dito. Hoy! Ayos ka lang ba? Huwag mong pansinin yung mga yun. Wala lang silang magawa sa mga buhay nila. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Sanay na ako sa kanila. Hindi. Kapag alam mong mali sila, huwag kang tatahimik lang. Salamat nga pala sa pagtatanggal mo sa akin kanina. Hindi mo naman na kailangan gawin. Wala yun. Transfer ka ba dito? Nakita ko kasi yung ID mo. Parang kaparehan ng amin. Ah, oo. Dito kasi nag-aaral yung mga kapatid. Benefit ka na lang. Ay, Gabi, gusto mo ka pala sumama? May malapit na kainan daan. Oo, sa susunod na lang. Hinihintay na rin kasi ako ng mga kaibigan ko. Ah, ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Expect ko yan ah. Uy, ka na lang. Gab, mauna na kami. Ingat ka ba? Sige, ingat. Wait, bakla. Pinopormato daw si Jenny, di ba? Hindi ah. Siguraduhin mo lang kung ayaw mo talaga tamaan sa akin. Bakit ka? Ano ba yun? Aba, Mga sagot ka pa. ayusin mo yung pagsasagot mo ha. Kung ayaw mo tamaan talaga sa amin. Padi,
Hindi ka man lang nag-aaya, rumarampa ka dyan sa initan. Oo nga, napakainit ha. Sa inyong araw. Pakasakit sa balat. Naku, amin na nga yung gamit mo. Tutulungan ka na na. Tulungan ka na namin. Salamat. Uy, ayun pala yung anak ni Hubert. Like father, like son nga talaga. Ay wow, si Madam pa yung nagbibit-bit ng mga pinamili. Hilig pa yung mga babae. Excuse me, pwede ba? Kung mga walang sasabihin magaganda yung bunganga nyo, pwede magpakitikom na lang? At tatandaan nyo na hindi kayo nahihiya? Gusto nyo pala kayong respetuhin, hindi kayo marunong rumispeto. Karen, tuloy ka na. Wala namang magandang sasabihin ng mga yan. Tapi tuloy ka na. Baka hinahanap ka ng Tita Helen. Nakikita niyo pa ba si Gabi? Hindi ko na yata siya nakikita sa school. Totoo ba? Eh bakit kaya? Feeling ko dahil yun sa nangyari kahapon eh. Di Ha? kaya? Bakit? Ano nangyari kahapon? Naku te, kung alam mo lang kung ano nangyari kahapon, nakakapuisit yung mga tambay na yun. Bakit? Anong ginawa nila kay Gabi? Ikaw na nga magkwento dito kay Genevieve at pag naiisip ko yung mga tambay na yun, ang init talaga yung dugo ko sa mga yun. Ay nako, paano ba naman nung nakaraang araw magkakasama kaming tatlo? Eh nakita namin tong si Gabi, di magkanda ugaga sa bitbit niya. Etong mga tambay sa kanto, alam mo naman yung mga yun. Nakita lang na dala namin yung mga bitbit niya. Pinagtatawanan na tong si Gabi, inaasar na bakla. Eh di, bisit na bisit din kami. Eh di wala kami nagawa, pinauwi na lang din namin si Gabi. Diyos ko namang mga tambay yun, kilala din naman natin yung mga yun. Gusto na kaya si Gabi? Grabe talaga yung mga tao ngayon, kahit saan ka lumingon, huhusgahan ka. Porkit ba mahihin ang isang lalaki, bakla na? At saka, ano ang problema sa pagiging bakla? Hindi ba dapat sila respetuhin at dapat na kutya-kutyain? Oo nga, Besh. Wala namang masama sa pagiging bakla. Nagiging masama lang ang isang bagay kapag may naapakan ka ng isang tao sa ginagawa o pananalita mo. At saka hindi bakla si Gabi, no? Malakas talaga yung kutob ko na ganun lang talaga siya kumilos, pero hindi talaga siya bakla. Kamusta na kaya ngayon talaga si Gabi? Feeling ko kahit sinabi niyang wag na nating isipin yun, iisipin pa rin ngayon. Kamusta na kaya talaga siya? Never thought about a day that I've been needing more. Uy, Gabriela silang. Hindi ka na pumapasok ah. Masakit ba puson mo ngayon? Patambay-tambay ka na lang ah. Buka sa tambuhay mo ah. Bakit hindi ka na natatakot sa amin? Hindi, buka ka. Akin na kaya. Ako. O nak, kasi pinabili ko. Sama ko lang sila. Malis na kami nga. Bakit ka umaalis? Hindi dapat nasa eskwelahan ka lang. Saka lalo na, di ba sabi mo, maghanap ka ng trabaho na malaki kikitain mo. Malaki pa sahod sa'yo. Sinusubukan ko naman po pero nahihirapan ko talaga. Anak, pwede ka naman manghingi ng tulong sa amin. Sa akin, ano naman eh. Anytime, lagi mo kami matatawagan ni Papa at kami na Papa mo, di ba? Pwede ka namin tulungan maghanap. Di ba? Basta ang gusto lang namin, makahanap ka ng trabaho mo na mas gusto mo. Na hindi ka gusto mo. Di tulad sa ibang mga nagtatrabaho na napasukan mo na dati. Na alam mo namang na malitang pinikita mo, di ba? Nahihirapan ka pa. O ikaw, Gabi. Kamusta sa eskwelahan? Okay lang naman na. Okay lang. Wala bang problema? Wala po. Eh, ba't balita ko eh, kayong mga klase mo, nagkating daw kayo. Pinuntahan lang kami. Pinuntahan? Saan kayo pumunta? Sa bahay mo. Bahay? Eh, ba't meron kang ganito? Eh, ano nangyayari dito? Ha? Gaya ka ngayon mo. Wala lang! Anak, iniingatan ko kayo. Tapos makikita ko meron kayong ganyan. Sino may gumawa sa inyan? Galing po siguro yan sa mga bully sa school, ma. Napag-iinitan po kasi siya. Napag-iinitan ka? Bakit, anak? Baka kasalanan ko bang nahin ako? Na lampa ako? Bakit? Sinabi ko bang lampa ka? Bakit hindi nila matanggap na lalaki rin ako? Na lagi nila akong binubuli. Kasi hindi raw ako tuloy ng lalaki. Anak,
lagi mong iisipin. Hindi mo dapat tignan or isipin yung mga sinasabi sa'yo ng ibang tao. Alam mo sa sarili mo, anak, na lalaki ka. Kaya dapat, mahalin mo yung sarili mo. Huwag mo intindihin yung ibang tao. Anak, ito kami, yung pamilya mo nagmamahal sa'yo. Tapos makikita ko may sugat, may pasaka na ganyan. Anak, iniingatan ka namin. Sana naman, ingatan mo din sarili mo. Hindi lang ikaw. Dapat parehas kayo. Actually, ma, may pagtatapat din po ako sa inyo eh. Ano yun? Medyo nagkakalabuan na po kasi kami ni JJ eh. O bakit? Anong problema? Ma, kilala niyo po ba si Max, yung kaibigan ko po? Oo, bakit? Anong meron kay Max? Ma, sa tingin ko po kasi nagugustuhan ko na po si Max eh. Ha? Ma, sorry po ma. Pumasok sa ganyang sitwasyon. Anak, may boyfriend ka. Kung alam ko, kung hindi mo na mahal si Jay, makipag-iwalay ka. Hindi ka susuportahan sa ganyan. Ang dalawa yung mamahalin mo. Anak, alam ko na babae si Max. Babae ka din. Susuportahan kita kahit sino pang gusto mo. Pero hindi ko susuportahan kung dalawa yung taong masasaktan dahil sa sitwasyon na pinasok mo. Ano? Sorry po ma. Kung mo kailangan mag-sorry kasi wala namang mali sa pagmamahal. Ang gusto ko lang, magmahal ka ng isa na walang masasaktan ng iba. Diba? Gusto. Ano kayo mga ano ka ngayon? Diyos ko po. Mahal na mahal ko kayo. Kaya dapat, kung alam mo yung may mali, masasabi kayo sa amin ng papa nyo. Hindi yung parang manghuhula kami sa kung ano mga nangyayari sa inyo. Ano? Sige na. Kumain na tayo. Hindi ka nga kayo dito. Dali, yakapin niyo si mama. Come to mama. Kayo talaga? Oo, naiinis ako sa inyo. Alin naman ako dyan, pwede ba? Tara dito mama. Ay, naku kayo. Magpapakabait lang kayo, ha? No? Sa wakas, napagtantunan ng mga kapitbahay na ayos lang ang pagiging ama sa tahanan at nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Hubert. Dahil sa sikap at tiyaga ni Lucas, kalaunan ay natanggap na rin siya sa trabaho na gusto niya. Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Pag nakikita ka na, Thank you. mabagal ang mundo. Sa kabila ng pagdududa ni Sophie sa sarili, nagkaayos sila ni JJ Sa'kin mapupungay mo mga mata, wala akong takas sa nagkakalunod. Gusto din kita. Matagal ka. at sinunod pa din ng puso para kay Max. Hindi alintana ni Gabby ang mga sinasabi ng iba. Sa halip, mas binigyang pansin ang sarili at ang tunay na pag-ibig na nadarama. Maging inspirasyon sa lahat na maging matatag, panindigan, at huwag matakot na ipakita ang tunay na sarili. Ito ay magbubuo ng isang mundo na puno ng pag-asa at pag-unlad, lumaya at magningning.